Leo. This is a Leo Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Leo? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Leo Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Collective energy ng mga Leo. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Happy birthday, Leo! Happy birthday! Let's see kung ano meron para sa ating mga Leo. After all ng kaguluhan and confusion, may clarity, nagkaroon ng desisyon about communication. And because of that, pinaplano mong mabuti kung paano mo i-execute ang communication na to. May isang love connection sa buhay mo that you feel na gusto mong ipaglaban, gusto mong magstay, hindi ka naka-move forward, pero ang daming misunderstanding, ang daming misalignment between you and your person. Very understandable with this kind of connection. May soulmate connection, may soul ties, may mga lesson, and meron kayong soul mission together. Okay? Kaya parang hindi mo maintindihan, ba't hindi mo ma-let go? Bakit kahit nahirapan ka, you still want to reach out? Okay? May kailangan kayong ayusin this lifetime. For most of you, this is about kasal, engagement, pangako sa pag-ibig, nagsama na together. But nung time na yon, nagkaroon ng napakaraming away, and eventually, it feels like nag-decide kayo na mag-move forward na. Tama na, because masyado kayong nagkasakitan. The masculine in this connection, love naman niya ang kanyang feminine. For some of you, may involved na bata, kaya gusto nyo pang ayusin ang relasyon na to. Marami ding like happy memories that you shared together, and eto na tayo, because of Mercury retrograde, nagkakaroon ng reminiscing. Hindi nyo na-express mabuti ang pagmamahal na yan sa bawat isa, and both of you feels unloved, unrequited, unreciprocated pagdating sa pagmamahal na to. Sinubukan nyong ayusin, but parang nung time na yon in the past, mas makakabuting hiwa-hiwalay muna, no? Hindi nyo alam kung paano ayusin, and parang ang naging best solution nyo in the past ay to let this connection go. There's a masculine in this connection na very controlling energy. Hindi niya nakita yung value ni feminine nung time na sila pa. Maraming lies, deception, paandar ang masculine na to. Hindi na ibigay even the bare minimum ni love bomb, maraming pangako kay feminine, pero hindi naman na i-move forward ang mga pangako na to. Okay? It feels like love niya yung isa't isa eh. Pero hindi ko alam bakit naging ganun yung energy ni masculine na hindi niya tinupad ko ano yung mga pangako niya kay feminine na pag-ibig, stability, pero kaya naman niya. Bakit? Nagkaroon ba ng mga manipulation? Hindi nakita ni feminine ang wish fulfillment sa relationship na to. Ang daming pangako, but parang naging scam ang pag-ibig na to. And parang meron din confusion din si masculine nung time na yon about like committing sa relasyon na to. Okay? Nagkaroon ng choice between two feminines or confusion kung yung relasyon na ba yun na ba talaga ang magbibigay sa'yo ng wish fulfillment. You might be dealing with a Cancer, Aries, Aqua, kapwa mo Leo, Libra, Gemini. Let's see. The reason for the reading is, alam mo, maraming naging usapan about stability and long-term sa relasyon na to. Pero, pinag-isipang mabuti, pero hindi nag-manifest
sinubukang ayusin, but hindi nagkasundo. Alam mo tong love connection na to, this is more about planning future together. Hindi siya naging romantic. It could be pwedeng nagsimula sa trabaho, nakasama sa work, office mate, ko ano man. Maraming naging plano in the future. It's like building an empire together. But then hindi natuloy. Iniisip mo ngayon tuloy kung okay, for some of you na nagstay pa sa relasyon, hindi kayo makaalis because nagsishare kayo ng bills together or magkasama sa negosyo or hindi totally makat off yung energy because magkasama kayo sa kumpanya, sa trabaho. Marami rin pinagpe-pray ang ating mga Leo na sana magkaroon na ng financial stability. Meron ka mga hinintay na cheque, promotion, malaking blessings. But you feel certain na darating pero parang hindi umaandar right now. Wala kang makitang liwanag kung kailan talaga darating yung full manifestation ng abundance na to. Naging blessing din kayo sa isa't isa, but at the same time, naging toxic din kayo. Marami kang pinagpe-pray kung tama ba talaga ang relasyon na to. Pero eto na naman tayo, feminine. Humihingi ka ng sign kay God kung tamang tao pa ba siya. Pero alam mo sa sarili mo na naging toxic kayo sa isa't isa. Maraming doubts, maraming broken promises sa relasyon na to. Hindi ko naman sinasabing bitiwan mo agad, but use your discernment na wag mo nang balikan agad or wag mo pagkatiwalaan agad kung hindi pa naman niya napuprove sa'yo na katiwa-tiwala na tong masculine na to. Right now, it feels like the feminine in this connection, tanggap na niya na kailangan talagang maghiwalay, to move away. Though meron kayong binuild together, again, it could be negosyo, it could be like magre-resign na yung isa para lang, magkaroon ng peace of mind. Or meron kayong properties na paghahatian but the other person is willing to give up ko anong properties man yan o hayaan na muna yung negosyo niya na yan kasi parang hindi pa kayo magkasundo right now. Kung may bata na involved, baka pag-usapan nyo na lang yung obligasyon sa bata. But it feels like the masculine in this connection, ngayon niya nare-realize yung value na binigay ni feminine sa relasyon na to. Gusto niyang balikan si feminine. Pero feminine, kung tatanungin mo ko kung nagkaroon na ng maturity ang tao na to, ang masculine na to, it's a not yet. Pero kung mahal ka niya, it's a yes. Sabi ng feminine sa connection na to, tama pa ba na bigyan ng pasensya, another chance ang relasyon na to? Manifest nyo naman ang bawat isa na magkaroon kayo ng reconciliation, reconnection. In the next 3 months, it would feel like magkakaroon kayo ng pag-uusap tungkol sa relasyon na to, pero hindi ko pa rin nakikita na mabibigyan nyo ng clarity and assurance ang bawat isa na talagang talagang bibigyan nyo ng commitment na aayusin nyo tong relasyon na to. But for some of you na may involved na kasal, pamilya, bata, kakapit ang feminine at ipaglalaban niya kung ano man yung karapatan niya sa properties para na lang sa bata or sustento. For some of you, there's a feminine here na ipaglalaban ang corona bilang the official partner sa relasyon. But I just want to remind you, just because na nasa iyo ang corona na bilang official partner, asawa, or the fiancé, it doesn't mean na magiging masaya. Merong mga kailangang ayusin at hindi lang ito basta title na ikaw ang asawa at official girlfriend. Because kung may third party pa rin na maaaring ma-involve at hindi mabitiwan, nandyan pa rin. Okay? Walang nakikita ang masculine sa connection na to na mali sa kanyang ginagawa. And that's very dangerous. Alam mo, para mag-umpisa ang pagbabago, kailangan mo nang alam niya na may mali sa ginagawa niya at nasasaktan ka niya. Otherwise, kung wala siyang nakikitang mali, ba't siya magbabago? Ba't siya mag-apologize? Ba't niya aayusin yung sarili niya? But kung papanindigan ng pangako sa pag-ibig, yes. Kasal pa rin? Oo. Pwedeng magsama pa rin? Oo. Panindigan ng obligasyon sa bata sa pamilya? Yes. Pero kung may involve pa rin na third party, it's a yes. Magiging masaya? I don't think so. So, nasa sa inyo pa rin naman to. Kung ito pa rin ang gusto nyong setup, nasa free will nyo to. Mag-usap, and I hope makagawa kayo ng tamang desisyon para sa inyo. And that would be the